Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kaniyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila mabalitaang naroroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kaniyang kasuotan. At lahat ng nakahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong mapapansin sa Ebanghelyo yung desire, yung longing, yun bang pangangailangan ng tao na makita si Jesus. Yung kahit na hindi niya personal na makaharap, mapabilang lang sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ito yung desire ng mga tao noon. Ito rin ang desire ng mga tao ngayon. Hindi nababago, hindi nababawasan, bagkus umiigting ang pangangailangan ng tao sa Diyos, lalo na ang mga may sakit. Nabanggit sa Ebanghelyo na kahit mahipo lamang ang palawit ng kaniyang kasuotan, okay na yun sa kanila. Gumagaling na sila. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang nanggagaling sa Kanya ay kapangyarihan namang nagmumula sa sumasampalataya. Nagsasalubong upang sila'y magkaroon ng kagalingan. Ano ba yung palawit? O sa atin, tawag natin doon ay shawl. No, yung mga shawl. Kasi po, sa batas na sinusundan ng mga Hudyo, ang bawat adult na lalaki ay required magsuot ng shawl. Kaya si Jesus, habang umiikot sa mga kanayunan, kabukiran o kalunsuran, ay mayroong shawl dahil required sa kanilang
pamumuhay bilang miyembro ng bayang pinili ng Diyos. Dalawa ang purpose ng shawl. Una, identity. Pangalawa, it's a separation. Identity na ikaw ay committed bilang isang Hudyo. Ang ikalawa, ito ay nagpapakita na ikaw ay hiwalay sa iba. Na tayo, kapag may shawl, ay bayang pinili ng Diyos at hindi tayo mga pagano o hentil. Kaya si Jesus, mayroong shawl. Kung nakita na ninyo yung shawl na yon, ito ay mayroong accent na kulay blue. Ayan. Pero pag daan ng panahon, nung nasira na ang Temple of Jerusalem, nawala na rin yung secret na ingredients kung bakit nagiging blue-violet yung kanilang ginagamit. Siguro kasamang nasunog doon sa templo. Kaya pagkatapos noon, naging kulay puti na lang yung kanilang isinusuot. Ito po ay mababasa natin sa Book of Numbers. Ngayon, bakit ko binabanggit ang shawl? Kasi binanggit ito sa Ebanghelyo. Sa mga Hudyo, mahalaga yung shawl dahil nagpapakita ito ng kanilang commitment sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Paano hindi naman tayo Hudyo? Paano natin maipapakita ang ating commitment sa Diyos? Wala nang shawl. Ano na lang? Cross. Ang cross na ang ating identity bilang Kristiyano. Ang cross na ang magsasabi ng ating commitment sa ating pagiging buhay Kristiyano. Ang cross na ang ating hinahawakan upang tayo'y makahingi at makatanggap ng biyaya sa Diyos. Ang cross na ang ating hinahabol at hindi na ang shawl. Dahil ang cross na yan, ito na ngayon ang tanda ng kagalingan. Dahil sa cross na yan, natubos ang ating kasalanan. Kaya upang kayo'y makilala bilang Kristiyano, huwag nating ikahiya ang cross na naging simbolo ng katubusan ng ating kasalanan, ang simbolo ng kaligtasan, ang simbolo ng himala. Kaya po pag magsusuot kayo ng cross, hindi po ito fashion, hindi po ito palamuti, hindi ito isang bagay lamang na nilalagay natin sa katawan, kung hindi ito'y pagpapakita ng ating commitment sa Diyos bilang Kristiyano. Huwag niyong gawing hikaw. Yung iba ginagawang hikaw for fashion. Hindi po ginagawang hikaw ang cross. Ang cross ay inilalagay sa dibdib upang ipakita sa ating ang pagmamahal ng Diyos ay walang pwedeng makatumbas sa kakayahan ng tao. Huwag po tayong mahiyang magsuot ng cross dahil ito'y simbolo ng ating katapatan at simbolo ng ating pagmamahal at pakikiisa sa ating Poong Jesus Nazareno. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.